Pag sinabing wellness revolution, ito po yung parang revolusyon ng mga baby boomers. Mga baby boomers, ito po yung mga pinanganak ng late 50s, early 60s, na kung kukumputin yung age ng mga taong ito ngayon, ito na po yung mga matatanda. Okay? Pero itong baby boomers, nung kalakasan nila, ito ang mga nag-contribute sa ekonomiya sa buong mundo. Kasi ito yung mga young entrepreneurs, young professionals, ito yung mga taong nasilayan nila from underdeveloped country, nagiging developed ang isang bansa. Sila yung mga bumibili ng bahay, sila yung nagpapalago ng ekonomiya, sila yung mga workforce. Noong panahon na lumalago pa lang ang mga bansa sa buong mundo. Unfortunately, right now, most countries already developed. Ito mga baby boomers na nagpalaki ng mga bansang ito because they are the workforce. Sila yung mga bata ng mga panahon na yun. Ngayong mga panahon na to, sila na yung mga pa-retired. And dahil pa-retire na itong mga to, syempre nakabili ng bahay, nakaipon ng konti, ito yung mga taong kahit paano may masasabing pera. Kaya lang, dahil syempre maganda yung buhay nila, these people would want to prolong their lives. Gusto nilang pahabain pa ang buhay nila. Kaya yun ang tinatawag na wellness revolution kasi itong mga taong to, gagastusin lahat, mabuhay lang ng matagal. Nag-gets nyo siya? Yes! Kaya magdidictate ng ekonomiya in terms of consumption and spending ay yung mga baby boomers. Ito yung mga yun. So, nabibili ng mga to. Bibili to ng mga wellness products. Any product, that is connected with general health and well-being. Na pampabata, pampaganda, anything that will make them feel good, look young, and feel better, ang tawag wellness revolution. It is predicted na may 4 na profession na makikinabang sa wellness revolution. Ang number 1 makikinabang dyan, yung mga medical professionals, mga doktor, mga chiropractitioners. Ito yung mga makikinabang dyan. Kaya lang, to maximize this, at ngayon mo nalaman itong wellness revolution, at alam mo, na dapat pala maging doktor ako, subukan mo mag-aral ngayon. Subukan mo para ikaw ito. Ha? By the time na graduate ka, tapos na yung wellness revolution. Tama ba? Another industry na makikinabang sa wellness revolution, yung mga food supplements, natural products, manufacturers kung tawagin. Ito, hindi kaya ito ng ordinaryong tao kasi itong mga manufacturers, bilyon ang puhunan ng mga yan for their machinery. So hindi tayo pwede dyan. Tama ba? Another industry na makikinabang sa wellness, yung tinatawag nating retailers. Sino itong mga retailers? Narinig nyo na yun, yung mga body shop, body works, yung mga, GNC, marami yan eh. And para makabili ka ng mga franchise nito, kailangan mo rin ng milyon. Tama ba? Yes. Tama ba? Yes. Pero alam mo, merong isang area na kung saan, kung ano magiging benefit ng medical professionals, kung ano magiging benefit ng manufacturers, kung ano magiging benefit ng retailers, pwede rin makinabang. Pare-pareho lang. Sino tawag doon? Walang iba, kundi mga network marketers or distributors. Ngayon, sa 4 na yan, saan ka pwede? Sa 4 na yan. Ha? Dito. Nandito ka. Kaya swerte natin kasi between 2010 to 2017 ang peak ng wellness revolution na yan. Ngayon, kailan ka sasama dito? Sa 2020? Ha? Mayaman na po kami noon, nagsisimula ka pa lang. Because the future belongs to those who see possibilities before they become obvious. Ang future daw, para sa mga taong nakikita yung posibilidad bago pa siya maging obvious. Huwag kang sasama dito sa global kung lahat ng katabi mo sa jeep ay may dala ng global package. Pagkatabi mo, ay, sasama na ako ngayon. Dapat sumama ka pa ngayon pa lang habang nakikita mo wala pa masyado. Nag-gets niyo siya? Kaya nandito tayo sa network marketing. Andito ka. Kaya ano future nito? Simple lang. When you join this business, when you join this company, ladies and gentlemen, this is business. And you know and you know, and I know for a fact, that the first step towards financial freedom is becoming your own boss. Yes. Bago ka maging mayaman, you have to be in business. You have to become a boss of your own. And as long as you are working for someone else, as long as you are beholden for someone else. I'm sorry to tell you, empleyado rin po ako before, but this really, changed my life nung narinig ko at na-realize ko. As long as you're working for someone else, as long as you are beholden to someone else, you will never become financially free.
And dapat tanggapin mo yan kasi pag hindi mo tinanggap yan, you will not break free. Kung hanggang ngayon, naniniwala kayo sa pagmamahal mo sa boss mo, ha? Sa kumpanya mo, nayayaman ka, I'm sorry to tell you, kailangan basagin mo yung belief na yan. That's the only way you can become free, by knowing the truth. Ang katotohanan, mga kaibigan, pag ikaw nagtatrabaho para sa ibang tao, yung ibang taong yun ang yumayaman, hindi ikaw. And whether you like it or not, you are just a commodity. Kasi pagdating ng araw na matanda na tayo at wala nang pakinabang, papalitan lang po tayo. And you have to accept that. Pag hindi mo tinanggap yan, mananatili ka dun sa poor people's thinking. And if you remain in that poor people's thinking, you will never become wealthy. In life, marami kang mga choices na gagawin na para sa sarili mo mabigat. Kasi matagal nang naka-instill sa'yo yung mga belief na yan. Wala pa tong mga to, matagal na tayo na-train para tayo nalagyan ng microchip dito. Na ang hirap tanggalin. Ano yung mga microchip na yun? Yung maririnig mo, di ba? Mag-aral ka mabuti para magkaroon ng magandang trabaho. Trabaho. Kaya pag may nakitang negosyo, wala yan. Trabaho. Nakuha nyo? Ang pagkakadesign ng utak, 12,000 ang sweldo. Ito ang tama. Tama ba? Pag nakakita yung utak mo ng 50,000, ito ang hindi tama. Ito ang totoo. Ito ang hindi totoo to. Pag nakatin ng seminar na ang kitaan 500,000, ano sasabihin? Drug lord. Drug lord yan. Pero dun sa 15,000 na kita, yan, totoo yan. Totoo yan, ha? Totoo yan. Kasalanan mo ba yun? Hindi. We were built that way. Ganun ang pagkakadesign sa atin eh. Yun kasi yung naging laman ng utak. I was reading a book a while ago, you know. Ang belief level natin maraming impact. Isa doon, environment mo, upbringing mo, genetics mo, yung tiwala mo. Ang dami, there are about 8. In the future, I will be training this in AIM Global. Yung belief mo, maraming mga factors kung ba't ka nandyan. Pero ang isang pinakadugtong na sa topic natin, yung environmental tsaka pagpapalaki. Ang laki talaga ng impact ng pagpapalaki. Like, you know, may study na if the parents are, you know, divorced, karamihan ng mga bata pag lumaki, walang tiwala sa opposite sex. Kasi nga, ang environment nila is a broken family. Nagets nyo? May malaki, maraming nag-i-impact. And kung ano tayo ngayon, ang dami talaga ng impact dyan sa mga thinking na yan. Yun nga lang, pwede nating baguhin. The good thing about that, pwede mong baguhin kung sino ka, kung ano yung pagkakabuild sa'yo. Kung bibigyan mo lang ng chance yung sarili mo. Unfortunately, marami tayong first-timers, pag umattend ng OPP, niayaw bigyan ng chance yung sarili nila na magbago. Na hindi nila lang by joining AIM Global, babasagin natin dito yung mga wrong belief para magkaroon ng pagbabago ang buhay ng maraming tao. Kung yung mga wrong belief nasa iyo pa rin hanggang ngayon, you'll never become free. Kung hanggang ngayon you're clinging to employment, ladies and gentlemen, I have nothing against that. Do not resign. Gabi na, bukas kayo mag-resign. Wag po kayo mag-resign, but what I'm saying, ladies and gentlemen, make it a temporary basis. Huwag nyo itataya dyan yung buhay nyo, pangarap nyo, lahat, wag. Marami na pong nagkamali dyan. Madali lang naman tignan ang future sa employment eh. Tignan mo karamihan ng nag-retire kung anong klaseng buhay meron sila. So, ito, a chance for you to have a business of your own. Marami mga tao hindi mayaman kasi nga, uulitin ko, because of their mindset. Paano maniniwala? Bakit nyo kailangan baguhin ang mindset nyo? Karamihan sa atin, ang mindset, small time. Karamihan sa atin, ang mindset to work for someone else. Such that when you see an opportunity, you can make, you know, you can make $500,000 every month. Hindi mo kasalanan na ayaw mo eh. You're built that way. Nagre-resist talaga eh. Meron ka talagang ano, may mga cellular level ko nanginginig pag narinig yung $500,000 eh. Pero pag 12,000, tuwa-tuwa. Tama ba? Kasi parang appliances lang yan. Pag ang appliances, or certain appliances designed to have about 110 volts, dapat ang isasaksak mo dyan, o sasaksakan mo, 110 lang. Subukan mong isaksak to sa 220, ano mangyayari? Sasabog eh. Kaya huwag kayong magtaka yung first timer nyo, sumasabog ang utak. Bakit? 110 ang pagkakadesign, 220 ang AIM Global. Tama ba? Ang pagkakadesign ng utak, 12,000. Ang AIM Global, 100,000 eh. Sumasabog talaga utak pagdating.